It's me, Maren! Welcome and welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, ayun, share ko naman sa inyo for inspiration na naman. Dahil gusto ko ma-inspire kayo lagi na katulad ko isang OFW na nagtatrabaho sa malayo para sa pamilya. At gusto ko sa inyo itong i-share. Kasi nga gusto ko i-share ko anong nangyari pagkatapos kong maibigay sa kanila yung regalo. Kung bago ka pa lang dito sa channel, kaya papakita ko sa inyo yung nakaraan para alam mo or masundan mo kung ano yung kwento na to. So again, kung gusto mo ito panood, please keep on watching and please stay there, okay? Go. Salamat, Kine! Ang regalo! Salamat! Panhin mo na sa Kelly! Open, open. We start again. So, we start na po. So, ayun, ang nangyari po, pagkatapos po pala na yun, nag-start na sila mag-business. May business naman talaga kayo. Mayroon kaming sari-sari store na kung saan matagal na sari-sari store namin. Dinagdagan ko lang siya ng mas more para mas maraming yung paninda nila. So, ayun, pakita ko rin sa inyo kung ano nangyari sa ganap noon, ano nangyari sa mga ganito ko. Okay, so, ayan na yan. Ipakita ko yung mga sa video. So, ayun. I-share ko din sa inyo na ilagyan na ng mga paninda. Na sinabi ko sa inyo dati na may mga hotdog, tocino, or longganisa. So, meron na po ang aming sari-sari store. So, paparamihin pa namin yun. Magtitinda rin kami ng mga manok at marami pang iba na marami na kasi nag-request sa amin sa bahay namin na ganito po ate, benta kayo ng ganito ganyan. So, ayun, plano ko pa rin magbenta kami ng mga gulayan. So, gayon. So, ganun yun. Then, yung isa naman, yung about sa aircon, yes, nailagay na siya ng papa ko. So, magalagay na lang ako, mag-insert na lang ako dito sa screen ng picture ng aming pagkakalagay ng papa ko. Anyway, failed yung pagkakagawa ng papa ko. Pero na-appreciate ko yun kasi sobrang ganda. Kasi hindi na kami gumastos sa pagpapalagay niyan. So, yung papa ko na yung naglagay niya. So, very good yung para sa akin. Then, syempre, higit sa lahat, nag-action na rin. Parang action char artista ka. So, Gago! ayun, yung ginawa naman ng papa ko ngayong araw na to. So, yun, nagpa-paint kasi ako ng bahay namin. So, makikita nyo po, nagpa-paint po ako. So, lagay ko naman sa screen na to. So, ayun na po. So, sobrang saya lang kasi, syempre, malayo nga tayo, no? Kahit pa paano, yung pera natin na kumbaga iniipon, yung mga perang iniipon natin, may napupuntahan, di ba? Kasi alam ko maraming OFW na nag-iipon din at syempre yung mga pinaghirapan ay gusto na may mapuntahan, di ba? Hindi naman lahat ng OFW gusto lang na mag-work lang at wala lang mapupuntahan yung trabaho nila. Dito sa barko namin, alam nyo, Hanis, maraming seaman dito na kumukuha ng house and lot. Karamihan sa kanila, alam ko, sa Cavite mga karamihan na kumukuha ng bahay. Pero ako, para sa akin kasi napakabata ko pa. Char, bata ka siya! Nagpaplano na rin ako sa buhay ko na gumawa ng sarili kong bahay. So, ayun, nasa, pa lang yun natin, plataforma, tsaka. So, ayun, gusto ko na rin magkaroon ng sariling bahay. Sinasabi ko na yun sa papa ko na gusto ko na magkaroon ng, ng sariling bahay. So, gusto ko magpagkaroon ng sariling bahay, yung bang ganun. So, ayun. And then, sinasabi ko nga sa inyo na ganun yung mga OFW, mga nag-iipon sila. Kailangan, lalo na sa nangyayari ngayon sa mundo,
kailangan talaga na mag-ipon kasi mahirap. As in, mahirap. Paano nilang kami? Kasi dito sa amin, kailangan ng, gusto kasi ng mga crew change, gusto nila na mag-crew change. So, baka dumating yung point na magpalitan na ng mga crew. So, paano kung wala kang ipon tapos papauwiin ka, diba? So, ang hirap nun. So, syempre, kung sino yung malapit na yung sign off, yun talaga yung papauwiin na. Malapit na yung sign off, kaya alam ko kasali ako sa papauwiin doon. So, ang akin lang, yung point lang nitong video na to, share ko lang sa inyo na kahit malayo ka, kaya mong pagkatiwalaan yung parent mo. Pinagkakatiwalaan ko naman talaga yung parents ko kasi sa kanila yun sa kanila yun lahat. Pero ang saya lang kasi nga karamihan kasi nakikita natin na yung may mga parent na nagtatrabaho ka pero sinusugal lang yung pera, yung hindi bang okay na yung bang hindi tama na pamilya na maraming bisyo, ang hirap, as in mahirap yung gano'n. So, that's why sinasabi ko na napakaswerte ko sa pamilya ko. So, ayun, ngayon, sila lang yung gumagawa sa bahay, nagpipintura. So, ayun, ako din, kung ako nandun, nagpipintura din sana ako. Pero alam nyo, honey, share ko na sa inyo, matagal na din yan, hindi napipinturahan na bahay namin, kaya ganyan yung kulay niya. Parang may mga sunog na hindi maintindihan na parang nasunog. Ano kasi yan? Tagal na kasi 7 years na yan, hindi napipinturahan, kaya ganyan. So, syempre, hindi tayo yan. Ngayon lang na may nagtrabaho, tapos gano'n, napinturahan. Kasi, syempre, gipit naman tayo. So, ano ba? Pakita ko sa inyo kasi marami, may pala, na kami, may mga sister ko kasi, tuwang-tuwa siya nung may bumili na tindahan namin ng, ng binibenta niyang bago, yung bang tawag nun, Tusino ata yung binibenta niya. So, tuwang-tuwa siya. So, masaya siya, kaya masaya na rin ako sa ganun ginagawa niya. So, ayan. So, siguro, naiintindihan niyo naman tong vlog ko. About lang naman, share ko lang yung update about sa bahay namin, kung ano nangyari sa pagkatapos ko na maibigay yun sa mama ko. Anyway, yung mama ko talaga, yung nakakatawa. Meron pa pala, nakakatawa pala yung mama tsaka kapatid ko kasi magreklamo daw sila about sa freezer namin. Kasi sabi niya, ate, hindi nga lumalamig yung ganito, ganyan, hindi na lumalamig. Nilagay nila sa 5, tsaka dito. Sabi niya sa akin, ate, basahin mo tong instruction. Ilalagay ko yung instruction dito, sa screen. So, tawa talaga ako. Binasa ko yung instruction, tapos yung sabi ng lalaki, ayan daw. Is 3 hours daw ilalagay sa malamig ba, yung para mas lumamig, ano ba tawag doon. Basta ang pagkakasabi naman kasi nag-sales stock sa kanilang lalaki na ilagay sa pinakamalaking number daw. Nilagay ng mama ko sa 5. So, ipakita ko rin sa inyo yung pindutan para alam nyo, makarelate kayo sa video na to. So, ayun, hanggang kinabukasan, sabi ng mama ko, lumamig naman daw, pero hindi katulad na, alam nyo ba yung ice water? Ganun lang yung nangyari kasi nilalagay ng mama ko ng ng yellow ba? Gumagawa sila ng yellow para hindi sayang yung lamig. Kasi wala pa naman masyadong laman kasi kinulang naman sila sa pang groceries. So, ayun, tuwang-tuwa ako sa mama ko. Tapos yun, kapatid ko naman, nabigla, sabi niya, hala, ate, ba't ganun? Tapos nilagay ng kapatid ko sa dip. Ang feeling ko dun sa dip, siguro yung pag-defrost na yun. Tapos yung tawa-tawa. So, sabi ng kapatid ko, sabi mo ate yung instruction. Nung binasa ako, sabi ng kapatid ko, intindihan naman niya, pero hindi niya daw ginawa. So, ayun, tawang-tawa talaga ako as in. So, pero okay na din, na okay na yung freezer na yun. Hindi sila magre-reklamo. Basta natuwa lang ako sa kanila. Ignorante lang, di ba? Ganon. So, ayun, thank you again for watching and sana ma-inspire ko naman kayo sa mga OFW dyan, sa mga OFW dyan out there. So, ano pa? Paggawa naman mga ganun, mapasaya natin yung pamilya natin, Pero syempre, ako kasi, wala pa naman akong baby, wala pa naman akong asawa, kaya for me, para na lang muna sa pamilya ko. So, parang doon lang ako magpo-focus sa kanila. Oh my God! Wow! So, ayun. Thank you again for watching and don't forget to click the subscribe and hit the notification bell. Notification bell para like mo natin at ma-update kapag may lagi akong pag may video ako na bago. So, bye-bye!